Isang araw sa buhay ng isang factory worker. Bawal talaga yung gagawin ko pero dahil last day ko naman na ngayon sa trabaho, nilakasan ko na yung loob ko. Bawal kasi katulad nga ng sabi ko dati, masyadong confidential yung proseso namin dito tsaka yung materials na ginagawa namin. So as much as possible, mag-iingat tayo. So malamang bago mapanood ang video na to, malamang nasa Pinas na ako kasi nga last day ko na ngayon eh. So normally kapag pasok ko sa gabi, in-endorse sa akin ng mga pangumagang engineer na Taiwanese lahat ng mga problema ng machine. So ang gagawin ko pagdating, i-check ko muna tong area na to, yung mga machine na hawak ko dito. I-check ko yung condition ng machine. Tapos pagkatapos nun, pupunta ako sa area nito para magtimpla ng milk tea. Maglinis ng tool na gagamitin ko. Dito ang paborito kong tambayan pag wala na akong ginagawa at saka pagka nagpa-practice ako ng TikTok. Wala kasing ibang nakakakita sa akin dito, ako lang talaga. Pagkatapos doon sa unang area ko ay pupunta naman ako dito sa mga babaysot na engineer na mga to. At dito naman ako magdudunong-dunungan at magmamagaling. Medyo natagalan nga ako sa pag-edit ng video na to dahil inabot ako ng almost 2 months dahil naging busy ako sa pagtambay. Sa totoo lang habang ina-edit kong video na to bigla akong na-miss yung trabaho ko Kasi yung trabaho namin hindi ganong kabigat, hindi ganong pressure. Medyo parang chill-chill lang. Nga pala yung trabaho namin is wire band. So dito kami gumagawa ng mga piyesa ng cellphone, ng mga electronics, ng mga kotse, yung mga electronic parts niya. Okay, so wire band po yung process namin. Medyo maselan, tsaka medyo complicated, pero kaya naman. Nga pala yung chill-chill na sabi ng mga kasamahan ko, ako lang daw talaga yung ganun. Yung chill-chill, so wag na natin silang idamay. Siguro wag nyo na lang din akong tularan. Dito naman sa area ko na to ginagawa yung mga transistor parts or transistor controller ng mga kotse. So ayun, nakatapos na nga tayo ng kalahating araw, so break time na. Alas 12 na ngayon, so kakain na ako ng, kumbaga ito na yung tanghalian namin sa midnight. Sa ibang company maraming choices ng pagkain, parang food court, pero dito sa amin isang klase lang talaga, wala ka ibang pagpipilian or magbendo ka. Ako naman palibasa 12 years na nga ako dito sa Taiwan, nasanay na rin ako sa mga pagkain ng Taiwanese. Kaya kahit anong ihain nila sa akin, wag lang yung mababaho at saka malalansa, kakainin ko talaga yan. So ayun, normally hindi naman talaga ako nagkakape dahil acidic ako, pero last day ko na kasi ngayon, kaya kakapihin ko na yung pinaka-paborito kong kape dito sa Taiwan. Hindi Starbucks, ito 36 yung brand. Paborito ko to kahit nung bagong dating pa lang ako, unang taon ko pa lang dito sa Taiwan. Talagang paborito ko na tong kape na to. Heavy latte siya, masarap. Nag-uwi pa nga ako nito sa Pinas minsan At syempre, hindi pwedeng malimutan ang paghihiso ng ipin. At syempre, kailangan ko ring ipugong ng maayos yung buko dahil sa sobrang chill ko kung minsan sumasabog pa yan sa mukha ko, kaya kailangan itali na mabuti. So mga 12:30, pagkatapos namin kumain, babalik kami sa loob para i-check yung mga status ng mga machine. Then yung mga second batch naman ang kakain. Seryoso kaming mag-inspect ng mga machine yan, ganyan. Pero ito yung pinakamahigpit na pinagdadaanan ko pagkatapos kumain, yung paglabanan yung antok. Siyempre, para mapagtagumpayan ko yung antok na yan, kailangan kumilos, kailangan magtrabaho ng marangal. So pagbalik ng mga second break na kumain, magkakaroon kami ng maikling meeting. So dinidiscuss namin dyan kung ano yung mga bagong SOP, kung may mga issue, kung may mga highlights, kung may mga problema. Then kakanta rin yung supervisor namin dyan. Hindi, biro lang. Mag-set up ng machine, mag-change tool at saka mag-repair ng sari-saring problema ng machine ang pinakang trabaho namin. So dahil nga semiconductor company kami, kaya kung mapapansin nyo, yung uniform namin mata lang yung kita kasi nga maselan po talaga. Dito sa trabaho namin ay may system kaming ginagamit. So ang trabaho ng mga operator, ng mga machine operator ay kikiin kung ano mang status ng machine sa system at saka namin pupuntahan mga technician at mga engineer kung ano yung mga dapat namin gawin. At kung wala namang update sa system na kailangan naming i-repair or i-set up ang mga machine, ay tinutulungan namin yung operator para ma-meet namin yung quota or yung mga target namin na output. Opo, ganun po talaga ako kasipag, which is dapat naman po talaga. Yun nga lang talagang hindi ganong halata sa akin na masipag ako. Okay lang naman yung maging chill sa trabaho. Ang mahalaga hindi ka nagkakamali kasi once na nagkamali ka, kahit gaano ka pa kasipag, malilimutan nila ang lahat ng ginawa mo. Bale, alas 5 na nga pala ng hapon, so merienda na, kain po tayo. Release ko yung baon ko dahil nga sa release ko may pasobrang isa dahil nga special ka. Ito nga pala si Bayaw Robert, bali siguro mamimiss niya ako kaya sinabayan niya ako magmerienda.
Pero mauuna ako sa kanyang pumasok sa loob sa production kasi nga marami pa akong kailangang iligpit at gawin. Kaya nga pagbalik ko sa loob, hindi muna ako nagtrabaho. Niligpit ko muna yung mga tools na kailangan kong isoli at saka mga personal things ko na kailangan kong iuwi. Sa totoo lang sa mga oras na to nakaramdam din talaga ako ng konting lungkot. Kasi nga hindi na nila ako makikita. So pagkatapos nun bumalik na ako sa linya para gawin kung ano man yung sinumpang tungkulin ko. Magtrabaho ng marangal hanggang sa huling oras ko rito. Siyempre, kailangan seryosohin hanggang sa huling sandali kasi nga, Pilipino tayo Ganyan tayo magtrabaho kahit saan mang panig ng mundo. Ganyan tayo, di ba? And so finally, after 12 long years, 2016-05-19 is officially signing off. Pagkatapos, pumunta na ako sa HR para ibalik lahat ng kailangan kong ibalik. Uniform, sapatos, bunny suit, ID, susi, at lahat ng kailangan kong ibalik sa company. Okay na yan.